Sir, ang ilang years na po ba kayo kasal ni Ma'am Lorna Ramos? Sobra-sobra siguro mga 13 years na po, sir. Opo. Sir, ilang na ba yung anak ninyo? Bali, 4 po, sir. So yung pangatlo't bunso, sir, nasana po ba sir yung custody po? Sa inyo po ba kung sa asawa ninyo? Yung bunso po nasa akin, pero yung custody nung pangatlo, nandun sa anak kong nakapag-asawa ng Muslim. Sir, si Ma'am Lorna Ramos po ba, saan po siya naging OFW? Sa Brunei po, sir. Bali, 3 years po siya, sir, eh. Nung nasa Brunei po ba siya, sir, nagpapadala naman po siya ng suporta sa inyo? Nung, nung 8 months hanggang 8 months, nagpapadala po siya. Ngayon, nung binalik po siya nung employer niya sa agency niya, dahil siguro nagkaroon ng problema, doon nagkawindang-windang yung sa pangalawang employer na binigay sa kanya, sir. Nagpapadala naman siya sa inyo? Grabe nga po, sir, eh. Nung nailipat siya sa agency niya, doon nagkawindang ang pamilya ko, sir, eh. Kasi nakita ko na yung may post na siya na may katabi siyang lalaki, lalo sa picture. Tapos, ginagawa na nila ako ng istorya na kesyo ganyan, nagiinom na. Kahit hindi ako nagiinom, ginagawa na nila ako ng sira, sir. Tapos andyan na yung pinagtatabuyan na ako. Hanggang sa magbibigay na lang siya, sir, ng 300, 200, 150, 70. Paabutin ko yan ng 4 days, sir, para lang meron kami makain ng mga anak ko, sir. Kayo po, sir, ba? May trabaho po ba kayo? Dati po, sir, truck driver po ako. Okay. Tapos naging jeepney driver, family driver po. Okay. Ngayon po, sir? Ngayon wala po akong ngayon, sir. Ngayon sumasideline po ako ngayon sa bayaw ko nung pagdating namin nung 19 dito sa So Manila dati, po. sir, truck driver ka, so may trabaho Opo. ka din. Opo. Pero may sakit daw kayo, sir, kaya naging PWD. May ano po sakit niyo, sir? Katarata po, sir. Diabetic din daw ba kayo? Opo. Nung umalis siya talaga, sir, kaya siya nag-abroad kasi sabi niya nga, tutulungan niya raw kung mapagamot ako dahil magka-college na yung anak namin. Pero sir, ni isa dun, sir, wala ho natupad dun, sir. Walang nangyaring ganun, sir. Yung panganay ko nga, sabing ganun, matagal na yan gusto ipatulpo. Ngayon ako, pinapayuhan ko yung anak ko. Sabi ko, wag muna, nak. Hayaan muna natin yung mama mo na, yung kumbaga baka magbago pa yung niya. Eh, sobra na kasi. Hirap na hirap kami. May kabit ba, sir, si Mrs.? Wala naman. Kasi, sir, yung mga picture niyan, yung mga post niyan, sir, may kasama lalaki. Nagbibideo okay. Padjako-jacuzzi sa ibang bansa, may kasama lalaki. Kasi, sir, alam mo, dati po na aming katulong yan, sir. Pero pinakasalan ko yan, minahal ko yan, dahil yan ang gusto mapangasawa ng father ko. Rinespeto ko yan. Lahat ginawa ko, sakripisyo. Etong ngipin ko, nagkawasak-wasak. Itong braso ko, nagkawasak-wasak at trabaho. Para lang meron ako maibigay, maipadala sa kanila. Noon nandito ako sa Luzon, sila nasa Mindanao. Pero yan, sir, grabe ho yan. Maputi nga, itim ang budhi niyan, sir. Kahit ang nanay niya, mga kapatid niyan. Grabe pahirap ang ginawa sa akin yan. Umamin yan sa akin. Ilang lalaking gumamit sa kanya, pero tiniis ko yan. Inano ko yan, tinago ko yan. Lahat. Pag ganun yan na babae, bayaran na babae yan. Pinasok ko yan ng Pure Foods dahil ayoko siyang maging ganun na magpagamit kasi gusto niya madaling pera. Ayaw niya hindi siya makontento kung anong binigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Sir. Ma'am Lorna, magandang hapon po sa inyo. Pupunitin ko yung marriage contract natin para sa'yo. Dahil sa totoo lang, wala kang magandang pinakita sa amin ng anak mo simula nag-abroad ka, naging walang niya ka. Paano wala akong magandang ipinakita? Oh, Lahat naman ng sahod ko napupunta. Ano sahod mo? Ano sahod mo? Nagpapakasarap ka bumangka sa inuman na hindi ikaw nagpapakahirap, magpakatulong, magudkod ng anidoro, umakyat sa taas na building, munti ka pang mahulog. Ikaw si Yabang magsarap na bangka-bangka sa inuman no? Lahat ng pinuntar ko, bumili ako ng tricycle dahil sabi mo yung anak natin nahihirapan maglakad. Bumili ako ng tricycle, di ba? Ang mga appliances lahat na binigli ko, asa na? Di ba pinagbebenta mo? Eto, Ang bakit? galing mo Anong hindi mo pinibenta? mahirapan, diba? Alang namang hindi ko isang Ano ba pinapadala mo? 300, 200, 150, 70? Ikaw magpapadala? Ikaw kaya? Ganyan, eto huli na, dahil ayaw ko magbigay ng cash sa'yo. Dahil pa nagbibigay ako ng cash sa'yo, eto ka kaagad si Inom mo, sigarilyo. Si Inom, sigarilyo, bakit pera mo? Ang tigas naman na mukha mo magsalita. Ikaw nga, binenta mo yung anak mo 1.5 eh. Isang bahay, isang Hilux. Yung sinasabi niya about sa prebenta sa anak, yung anak ko na lang po ang tanongin niyo para yun po ang makabigay ng tunay na sagot. Dahil yun po ang magsasabi ng katotohanan. Ma'am Nika, may gusto lang po sana i-clarify po kasi may sinabi po si daddy ninyo na may binibenta daw Opo, narinig ko po Yes po. lahat. Totoo po ba yun yung sinasabi ng tatay nyo? Hindi po.
Di ba ikaw may sabi sa akin noon, Nika, nung time na pinaglalayo kayo ni Aser, yung asawa mo ngayon, ang sabi mo sa akin, Papa, hindi mo ba alam, binenta ko niya ni Mama ng 1.5, isang Hilux, isang bahay? Ito po, awit lang po. Alam mo yan, mahal na mahal kita po. Pero mali yung sinasabi mo. Alam mo ba, para sa akin, ang sakit marinig pa. Sa akin, Katulong niyo lang masakit dati din. si Mama. Masakit din sa akin Sana kasi... hindi mo na lang yung sinabi. Hindi mo na lang sinabi yun. Grabe ka naman po. Bago kayo magkakilala, ganyan si Mama, yung trabaho niya. Ako bilang anak babae pa, parang ang sakit-sakit sa akin, sabihan mo si Mama nang madumi siya. Alam mo, Totoo ito'y naman totoo kasi nak pa lang kasi sa- sobra na yung mama mo eh. Ang Ma'am Nika, may tanong lang po kami. Ang based po ba sa observation ninyo po ba na nagsisigarilyo ba, umiinom po ba yung tatay ninyo? Opo. Ako pa nga po yung nagsusumbong kay Mama yung time na bago lang po siya nag-abroad na yung perang pinapadala niya po. Minsan po kasi may pinapapunta pa po siyang mga kasama niya dito sa bahay mag-inom. Tapos unfair naman po kung hindi ko sasabihin yung totoo. May sasabihin po sa Shana po, yung anak ninyong 10 years old, Ma'am Lorna? Yung sinasabi po nila na pinang bibisyo po ni Papa na pera. Paano po magbibisyo si Papa? Magkano lang po yung binibigay po nila? Oh, tiyo mo? Di ba anak, nagpapadala si Tita Cha mo, tapos pag nakuha niya ang pera, sabihin niya pa sa kay Suset na, Set, wag mong sabihin bumili akong tanduay ha. Alam mo, Kukoy, napakasinungaling mo, pati yung bata, tinuturuan mo ng Nakikita mo ba kasinungalingan. umiinom si Daddy? Hindi po. Minsan lang po pag nai-stress. Oo. Pero hindi po kay Mama na pera po. Kanino? Sa ano niya po, kapatid niya po. Ano po pala yung mga voting red doors na nakita ni Nika sa bahay na pinaglilinisan po kung hindi po siya nagiinom. Naman din po ako dito na Hindi nagpapadala naman ako siyang sa pera, Gcash, Mama, dinadaan ko po Kay sa Papa naman bahay. po eh. Sa kukuha ng pang-inom. Oh. We cannot be definite, no, kung saan talaga nanggaling yung pera. Kasi money yan eh. So, fungible things, so mamimix la. Kahit sabihin nyo pa nga galing sa kapatid or galing sa kay Ma'am Lorna, pero kung may bisyo po yung isang tao po, hindi talaga maganda yung para sa pamilya. Ngayon po, sir, yung hinihingi nyo is magbibigay po ng suporta si Ma'am Lorna. Tama po ba? Opo, kasi meron po kami kasulatan, sir, sa DSWD Na? na magbibigay siya ng 3,000 or 3,500. May pirma siya dun eh. Ma'am Lorna, meron po kayo kasunduan na ganito, na 3K per month. 3,500 or 3K. Opo, meron po. Pero po kasi sir, yung itong alis ko lang po, bali September 2 po ako nakaalis, so bumalik ako ng Brunei. So 2 months lang po ako doon, bumalik ako dito, gawa na yung transfer processing ko po, hindi nga po naayos ng agent ko. So, kinancel po ako ng immigration, kaya pinabalik po ako dito sa Pinas. Ngayon, kung hindi man ako nakapagbigay sa kanya ng 3,500 o 3,000 sa pirmahan namin, nakakapagbigay man ako, pa konti-konti po, ginigikas ko doon sa kapitbahay ko, kasi ako naman nagbabayad ng tubig at saka ilaw, tas konting pagkain. Tapos, yung anak ko si Nika, college po yan, pinag-aaral ko po yan, binabayaran ko ng tuition yan, iba din po ang allowance. Yung sinikol ko po na elementary, pinag-aaral ko din, iba din po ang allowance. So ano pang ibibigay ko sa kanya? Hindi pa naman kalakihan ang naging sahod ko. Tulad yan, 2 months lang naman ako. Andito na ako sa Pinas, nakabalik na ako. Ma'am Nika, si Mami yung nagbabayad ng tuition at saka allowance mo, nagbibigay? Yes po. Okay. Yes po. Pati sa kapatid kong babae. Si Ma'am Lorna pala, sir, nagbibigay naman suporta po sa anak ninyo, pati tuition. Mahal nga yung tuition, sir eh. Pero Alam sa niyo, pangalan po sir? siya kasi, sir, yung panganay ko rin, nagre-reklamo rin po dyan sa kanya. Kasi Sir, po, yung panganay ninyo, sir, is Si- 20, ilang taon na? 22. 21. Sir, 18 years old, sir, is legal age na. Opo. So, kung tapos na po mag-aral yan, sir, basically, sir, tapos may sarili ng trabaho, di ba? May nabuntis na sabi mo, Oo. di ba? Kasi nga gusto so, din po hindi na yan sana siya, sir, mag-aral. hindi na po yan, sir, under po, directly sa custody po ng parents na Opo. ibibigyan pa ng suporta kasi may sariling buhay na. Oo. So, yung mga nag-aaral lang, ito si Ma'am Nika, tuition na naman ni Ma'am Lorna. Yung bunso ba, ma'am, bibigyan mo yung allowance tsaka pang tuition? Si Ricky po, wala pa akong naibigay sa kanyang pang-tuition. Kumbaga kung ano lang po yung susobra sa pera ko, yun ang naibibigay ko po. Ito Pambiling po yung pagkain. 10, ang 10 years old ninyong anak, ma'am, nag-aaral na po ba to? nag-aaral po yun, sir. Opo, nag-aaral yan si Ricky at saka yung bunsong babae na si Nicole. At saka yung si Nico naman po, kahit nagtatrabaho po yan, kapag nangingi po sa akin yan, ngayon ha, ng pera, binibigyan ko yan, 500, 300, 1,000. Yung bunsong babae, ma'am, ito ba yung 12 years old? Opo, yun po si Nicole. Patricia, pangatlong anak ko po yun. Okay, so binibigyan nyo din yan sila ng pang tuition at pang allowance. Opo. Itong sa bunso ninyong lalaki, ma'am. Wala. Nagbibigay ako, hindi man Kailan? palagi, yung ano po, pambaon, tapos binabayaran ko po ng service yan doon sa Uy, kapitbahay ko sa Ikaw magsalita tricycle. eh. Mga Yan, sa pambaon, katawan di mo niya, pa hindi nga na ako po binibigyan. Ang kaya tagal na napasayang nga po eh. ang bayad ng service po. Ni brief nga, ni short nga, wala ka na ibigay, ni damit ng anak mo. Ang base lang po sa napakinggan namin,
mukhang nagbibigay naman po ng suporta si Ma'am Lorna ayon po sa kanyang kakayahan. Ngayon po, under po kasi sir sa family code natin, dapat both parents, meaning kayo Opo. at si Ma'am Lorna, magbigay po suporta, sustento sa anak. Hindi pwede sir nga lahat, i-rely mo lang doon sa kay Ma'am Lorna. So, kailan pati kayo din, magtrabaho din kayo, at saka magtulong sa inyong pamilya. Paano po kasi ako makapagtrabaho, sir? Tulad niyan, ang sabi niya sa mag-a-abroad siya para mapagamot ako. Ako, sir, alam mo, sariling... Kasi sir, in the pagsikap ko, first place sir, napapagamot ang no, baka sarili hindi ka ko. sana nagkasakit-sakit sir kung tinigilan mo yung pagsisigarilyo, pag-alak. Kasi namin mo naman sir, di ba? Uminom Pero ka, may tinigilan bisyo ko ka. po yan, sir. Ngayon po sir, ang regarding po sa pagpapagamot sir, kung talagang indigent ka sir, meron man tayong mga government hospital, Opo. DOH accredited, nga pwede po kayo lumapit sir, libre. Ma'am Maylin, magandang hapon po. Ano po ba mabigay ninyong additional po na payo po sa pamilya? Siguro po sir, kailangan siguro magkausap sila ng masinsinan. Okay? At saka mag-undergo po sila ng counseling po sa social worker po kung saan po sila nakatira. Okay? And then para po sana mabigyan ng ang livelihood assistance ni Sir Roderick, ay just in case po na wala po siyang trabaho at least meron siya papagukunan na masuportahan yung mga anak niya. And then si Ma'am Lorna po, sana po kung ano po yung mabigay niya since pareho naman sila yung parents ng mga bata, kung pwede po, tulong-tulong na lang po kaysa mag-abag-bangayan ng magbangayan. So much better po siguro na magtulungan na lang sila sa pag-provide ng mga needs ng mga bata. Ang Sir Roderick at Ma'am Lorna, willing po ba kayo mag-undergo sa counseling? Sa akin, sir, wala naman pong problema sa Tapos na akin. po kami nag-usap, sir, sa barangay po namin, sa bawsi namin ng barangay Apopong. Tapos na po kami nag-usap. Kung ano yung pinag-usapan namin, tapos na, nagkaintindihan na po kami doon. Ito ma'am, may offer po yung DSWD nga may counseling program para po sa pangtulong sa pamilya nga magkaintindihan. At the same time, may in-offer din ng DSWD na livelihood program para po may makapabigay-bigay kahit papaano ng puhunan para kay Sir Roderick at sa inyo din ma'am. Para naman Opo. may pangkita-kita kayo sa araw-araw kasi may livelihood program po. Baka ma'am, baka gusto niyo ma'am mag-ayos ma'am, especially nga December season. So, mas happy sa pamilya nga walang sumbatan, walang away, tsaka kung mag-ayos kasi kung lahat naman pwede madaan sa mabuting usapan, much better. Gusto ko po sana humingi ng tulong na makauwi na lang po yung mama ko sana kahit bago maging Pasko po. Saan po makauwi para sa papunta saan ma'am? Dito po sa amin sa General Santos para po makasama na po namin siya kasi yung kapatid ko sabik na sabik po makasama siya eh. Okay, sige po. So pinabayaan yan po nila yung sa yung hiling niyo po. May mensahe ka po ba para sa kay daddy at saka kay mami niyo? Papa, sorry kung ano yung mga kasalanan ko sa'yo. Alam mo, hindi naman ako aantok sa ganito kung hindi mo binubugbog dati hanggang napunta na maglayas ako. Hindi lang naman ako yung naglayas sa anak mo. Tingin mo ba pa, iiwan ka ba namin kung hindi mo kami binubugbog hanggang kay Nico? Hanggang kay Kuya? Nabuo naman tayo dati kaso hindi ka pa rin nagbago. Naawa ako kay mama kasi hindi lang nagsasabi yan. Alam mo ba na ospital yan dahil na-stress sa ibang bansa? Ako lang ang nakapaalam pa. Kahit yung na-scam siya na nakauwi na siya, ako lang sinabihan niya. Kaya wala siyang malapitan. Kahit sa mga kapatid niya, hindi niya nagsasabi. Alam mo sabi niya sa akin na i-rebook na lang ticket na kasi wala pa tayong pera. Alam mo, paintindihan lang kita Sir Roderick, no, naawa ako dito kay Ma'am Nika, no, kasi hindi mo inisip yung kapakanan nila. Sinisiraan mo, sir, akala mo sinisiraan mo lang yung misis mo. Pero sa mata, sir, ng mga publiko, pag pupunta yung anak ninyo, sir, sa mga barangay nila, iba yung paningin sa kanila, masyado na silang nawala-wala ng respeto kasi sinisiraan mo yung nanay nila. Actually, sir, it's a form of child abuse, no? Kung gusto yun, sir, ikaw pa sa may kaso dito, sir, child abuse. Kasi sa pinanggagawa mo pang lalait sa nanay nila, yung psyche po ng isang bata, yung mental sanity nila nasisira, ikaw pa may kasalan sa RA 7610 dito. Ma'am Lorna, maraming salamat po. I-contact po kayo ng aming reporter para kayo po ay ma-assistihan po para po dun sa pag-uwi po ninyo ng Jensen at makasama Opo, niyo po ma'am. yung mga anak po ninyo. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo in Action po sa tulong na maibibigay niyo po sa akin. Kay Sir Roderick, ma'am, sa mister po ninyo. Wala na po akong masasabi sa kanya tapos na po kami nag-usap. Okay. Kaya po, sir. Sa akin, basta tapos na rin tayong nag-usap. Yun lang sa akin.
Tama na yung mga ginawa mo. Sana pag nakahanap ka ng iba, wag mo lang ulitin yung mga ginawa mo. At huwag ka na rin bumalik sa lugar ko. Kasi wala na akong mukhang iharap doon. Mabuti Pinaya alam mo na mo, ako kasi na. nga dapat wala kang iharap na mukha dahil maputi ka nga, itim naman ang buti mo, pati pamilya mo. Ma'am Lorna, magkocontact po yung team para po nga makauwi kayo sa Jensen. Sige po ma'am, yung hiling po ni Ma'am Nika po, itutuparin po namin yan para po magkapiling po kayo.